Sa lawak ng kagubatang di pa natin nahahalugog, posible nandun ang ibang miyembro ng Night Bandos at malamang kasama nila si Trevor. Habang nandito naman sa kuwebang to ang ibang miyembro nila upang magtago. I am 90% sure about that. Kampanteng paliwanag nito at pagkatapos nginisiyan pa si Zeo. Tama ka ngang wala si Trevor sa kuwebang ito. Pero para sa akin napaka-imposibleng maisipan nilang gumawa ng patibong sa sitwasyong to tulad na lang na sinasabi mo. 5% lang ang tsansa na may isipan nila ang bagay na yon, lalo pat isang tagong lugar ang kuwebang ito. Di nila inaasahan na maaari nating matagpuan ang lugar na to at lalo pat isang tagong lugar. Lumipat to sa bukana kung saan ng maraming bakas ng sapatos. Tahimik lang na sinundan nito ng tingin ng lahat. Pansinin naman nating lahat ang bakas na yan at papasok, walang palabas. Sinong tanga mag-aaksay ng oras para gamitin ang 5% tsansa ng gumawa ng patibong para sa atin kung 95% ang tsansang inaasahan nilang hindi tayo pupunta sa lugar na to? Why would they bother to set a trap against us if they only wanted to hide or escape? Who is he anyway? Why are they calling him Mr. Lawrence? Tanong na isang miyembro ng BPG sa katabi nito. Wala akong ideya. Baka isa rin siya sa high-ranking official ng WDK. How could that be possible? Ibig bang sabihin nito'y mas mahusay pa si Dylan sa isa sa high-ranking official ng White Dragon Knights? Sabat naman na isa. Well, ganun na nga siguro. Mas may kabuluhan pa ang paliwanag ni Mr. Percentage kaysa sa kanya. Ngumisi itong pinagmasdan si Zeus. He's acting like a leader for this operation pero mukha namang lalampalam pa rin katulad ni Zeo. Natatawang sambit nito. Tumawa rin ang mga kausap nito. Sa puntong yon, mahinang pinagbabatukan sila ni Larry kaya agad na nahilo ang mga to sa pagtawa. Hinaan nyo lang ang mga boses ninyo. Hindi nyo gugustuhin na marinig ni Malkov at Leon na ilang metro lang ang layo sa kanila. Pwede ba naming malaman kung bakit siya tinatawag na Mr. Lawrence? Bakit pati mga opisyales ng gang natin kailangan din siyang igalang? Usisa ng isa sa mga to. Tumangutango rin ang mga katabi nito na para bang interesado rin sila na malaman ang sagot. Binigyan muna sila ni Larry ng seryosong tingin bago sumagot. You're not worthy of knowing his true identity. Mr. Lawrence is someone you cannot afford to offend. Sambit lang nito na lalo lang kinataka ng tatlo. Hindi man nila maunawaan ang ibig sabihin ni Larry na tahimik na lang ang mga to. Upang mapatunayan ko sa inyong totoo ang aking mga sinabi, papasukin namin tong kuweba. I will bring a few people along with me. I-check namin kung nandyan nga ba talaga sila sa loob o wala. Pagpapatuloy ni Dylan. Di pa rin nawawala ang pagkahambog sa itsura nito. Kapag may naspatan kaming miyembro ng Night Bando sa loob, ipapaalam ko kagad sa inyo gamit ang radyo at saka na kayo sumunod para bumakap sa amin. Nakumbinse ng kanyang sinabi ang ilan sa mga BPG members. Magandang naisip na plano ni Dylan. Sa gantong paraan, mabilis lang nilang mababawi si Trevor ng walang kahirap-hirap. Pero para kay Malkov at ilang WDK members, masamang ideya yon, lalo na kung tama nga si Zeus. Samantala, pinagmasdan lang ni Zeo si Zeus na may blankong ekspresyon sa mukha. Naunawaan agad niya ang plano nitong mangyari. Gagamitin nito si Dylan bilang decoy o pain sa ginawang bitag ng Night Bandos. Pero alam din ni Zeo, delikado ang plano ni Zeus kaya hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ito naisipan na gawin yon. Maliban na lang kung sigurado na si Zeus sa anumang ginawang patibong ng Night Bandos. Kaya ganito na lang to kakampanting hayaan si Dylan na isagawa ang pinaplanong pagpasok sa loob ng kuweba. Thank you Mr. Lawrence sa tiwala. I will make sure na within an hour maririnig niyo ang aming magandang balita. Pagkasabi nito ni Dylan, pumili siya ng 4 na kataang pwede niyang isama upang pasukin ang kuweba. Nagdala rin sila ng 2 radyo at ginamit ang kanilang mga cellphone bilang flashlight. Let's go! Ani Dylan sa mga kasama na tiwalang-tiwala rin sa kanyang naging plano. Wala silang kaide-ideya sa anumang mangyayari sa kanila sa loob. Pagkatapos maglaho ng mga katawan ni Dylan sa kadiliman, lumapit si Malkov kay Zeus. Mr. Lawrence, sigurado ba kayo na magandang ideya ang ginawa ni Dylan? Paano nga kung tamang sinabi niya na isa lamang tong patibong? May pag-aalang tanong ni Malkov. Kahit papaano'y tauhan niya pa rin naman ang pumasok sa loob. Huwag kang mag-alala, walang masamang mangyayari sa kanila. Kampanting tugon lang ni Zeus. So ibig niyong sabihin na naniniwala din kayo kay Dylan? Takang tanong ulit ni Malkov. Mahinang tumawa si Zeus. Kahit may punto ang kanyang mga sinabi, totoo ang sinabi ni Zeo na patibong lamang lahat ng to. Nalaglag ang panga ni Malkov dahil sa narinig.
Kung ganon, plano ba ni Zeus na ipain sa patibong sina Dylan? What do you mean, Mr. Lawrence? Kung patibong nga ito, bakit niyo sila hinayaang pumasok sa loob? Tigagal na ekspresyon sa mukha na sambit nito. Tinapik-tapik ni Zeus ang balikat ni Malkov. Nababasa niyang iniisip ito. Tama nga ang iniisip mo. Ginawa ko silang pain sa patibong ng Night Bandos. Si Dylan na rin ang nagpresentang gawin yon, kaya wala rin naman sigurong problema sa kanya yon. But they might die inside. Magtiwala ka. Mahulog man sila sa patibong, gaya ng sabi ko, walang masamang mangyayari sa kanila sa loob. Pansamantalang silang matatrap sa kuwebang yan. Natatawang wika ni Zeus. Natigilan si Malkov. Matatrap sa kuwebang yan si Dylan? Napataas din ang kilin ni Zeo dahil sa sinabi ni Zeus. Anong ibig mong sabihin? May mga bomba ba sa loob? Tanong niya. Tama. Pero hindi lang basta bomba ang ginamit nila, kundi isang mataas na klase. Kilala ang Night Bandos sa paggawa ng ganong klaseng bomba, kaya't nakakasiguro kung yun din ang ginamit nila, tugon ni Zeus. Agad na nanlaki ang mata ni Malkov sa narinig. Kung narinig lang sana nilang lahat, malamang nahigit pa kay Malkov ang mga reaksyon nila. Kung ganon, umpisa pa lang talaga, plano na ng Night Bandos na i-trap tayo sa kuwebang yan. Ibig sabihin nito, patibong lang din nila ang cellphone ni Trevor at nasa patibong nila tayo. Simula pa lang na umakyat tayo dito sa bundok. Alam nila simula pa lang nasusundan natin sila dito. Sambit ito na napatitig pa sa lupa. Kailangan natin magmadali. Kailangan na mauna tayo sa may bunganga ng bundok bago pa man ma-trigger na Dylan ang bomba. Yun ang magiging hudyat ng Night Bandos para kumilos, saad ni Zeus. Pero hindi inaasahan ni Zeus ang ganitong plano ng Night Bandos na walan din ng silbi ang naging pagpupulong nila kahapon. Ang pinagtataka ni Zeus kung paanong nalaman ng mga to ang mga ikikilos nila. Paano nahulaan ng mga tong matatagpuan nila ang kuwebang yon? Higit sa lahat, bakit napakalinis na naging plano ng mga to? Why are we here, Mr. Lawrence? Takang tanong ni Joanna na siyang katabi ni Zeus sa kaliwa habang nasa kanan niya si Malkov. Nagtataka to dahil wala sa kanilang planong pumunta rito. Just wait and see, Joanna. Si Malkov ang sumagot sa tanong na yon ni Joanna. Any moment now, the bombs will... Naputol ang sasabihin ni Malkov ng sunod-sunod na malakas sa pagsabog mula sa ilalim ng lupa. Ramdam pa nila ang panandaliang pagyanig dulot nito. Balakas narinig nila iyon na nagmumula sa bunganga ng bundok, kaya mas tumibay ang paniniwala ni Zeus na may lagusan nga roon. At mas tumibay din ang paniniwala niyang plano nga ng Night Bandos na pumasok doon papunta sa kung saan na-trap sina Dylan. What's happening? Is this mountain erupting? Takang tanong na isang WDK member. Mga bomba yun. Tipid na tugon lang ni Zeo dito. Maya-maya nagsimula ng lumikha ng basag na tunog ang radyong hawak na Joanna. Hudyat na may nagsasalita gamit ito. Si Dylan yun. Narinig niyo ba yun? There is a loud explosion inside this cave. Mahahalata ang kaba sa tono ng pananalitang iyon ni Dylan. I think we're trapped. Nauutal na dagdag pa nito. Kinuha ni Zeus ang radyo kay Joanna. Mahina siyang natawa bago pindutin ang mic button ng radyo. Salamat sa pagpresenta, Dylan. Salamat sa pag-trigger ng mga bomba. Huminahan lang kayo dahil may sasagip din sa inyo dyan maya-maya. Tanging wika niya rito. Saglit na di nakaimik si Dylan dahil sa sinabi ni Zeus. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit siya nito pinasasalamatan? Bago pa man nakapagsalita si Dylan at makapag-usisa, pinatay na ni Zeus ang radyo. Lahat kayo. Patayin niyo na muna ang mga radyo ninyo. Ano bang minuto pupunta na rito ang Night Bandos? Agad sinunod nila ang utos ni Zeus. Ilang minuto nga lumipas, may isang taong lumapit sa bukana ng bunganga ng bundok at dumungaw to sa loob. Dahil sa suot nitong itim na bandana sa ulo, para tandaan lang yon ang miyembro ito ng Night Bandos. Pero napakunot ang noo Zeus dahil sa pagtataka kung bakit mag-isa lang tong naroon. Nasaan ang iba? Sa puntong yon, narinig nila ang mga kaluskos ng talahib mula sa kanilang likuran. Nang tingnan nila kung anong dahilan noon, nakita nilang napakayaming membro ng Night Bandos. May mga hawak ang mga tong rifle na nakatutok sa kanila. Agad nakilala ni Zeus na si Razid iyon, ang leader ng mga to. Lahat may blanco expression lang sa mukha na nakatingin ng mga to sa kanila. We're fucked up, bulong ni Malkov. Maging si Zeus hindi inaasahan yon. Di agad siya nakakilos na nagtataka lang nakatingin sa leader ng mga to. Iniisip niya na maigi kung bakit lahat na lang ng ginawa nila ay nahulaan ng Night Bandos. Pati na rin ang pagpunta nila dito.
Sa buong oras na yon, alam na ng mga ito ang kanilang plano. Pero paano? Tingnan mo nga naman kung sino nabingwit namin. Sambit ni Razid. Tumawa to na mahina. Zeus Lawrence ng pamilyang Lawrence, eh? Pinatong nito sa kanyang balikat ang hawak niyang rifle. Tiningnan ng mariin ni Zeus si Razid. Paano ito nalaman ang kanyang pagkakakilanlan, lalo na ang tungkol sa kanyang pamilya? Hindi kaya pagkatapos ng panandaliang pag-aanalisa, naintindihan niya na rin sa wakas ang tunay na pakay ng Night Bandos, kung bakit nila dinukot si Trevor at kung bakit napakalinis ng sinagawang plano ng mga ito. Alam mo na rin ba ang nangyari tungkol sa pagsalakay ng mga bandito sa restaurant ni Uncle Damian? Nakangising tanong ni Zeus. Napakunot ang noo ni Razid. Pagkatapos sa ilang saglit, tumawa ito. Tulad nga ng sinabi ng kliyente namin, isa ka nga talagang matalinong young master na hindi dapat i-underestimate. Mas lalo pang lumawak ang ngisi ni Zeus nang marinig niya ang salitang kliyente. Sabi ko na nga ba eh, nakaismid niyang sambit. Ako talaga ang pakay niyo umpisa pa lang at hindi si Trevor, tama ba? Malinaw na para kay Zeus na isinasagawa na Night Bandos ang lahat ng to para lang dalhin siya sa puntong ito. Dahil yon sa tulong na sinasabi nilang kliyente na tulad ng hinuha ni Zeus na nagmula rin sa makapangyarihang pamilya. Medyo parang gano'n na nga, pero mali ka sa isang bagay. Tugon ni Razid na agad kinataas ng kirin ni Zeus. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't inutusan kayo ng kliyente ninyong ipadukot ako, katulad ng ginawa niya sa mga nauna niyang inutusan? Nagkibit balikat si Razid. Depende sa sitwasyon. Kung hindi mo kami sinundan, malamang na si Trevor lang ang dadalhin namin sa kanya. Pero dahil nandito ka na rin lamang sa harap namin, bakit di ka pa namin dalhin sa kanya? Isda na mismong lumalapit sa bangka, hindi ba? Sambit nito na sinundan ng malakas na pagtawa. Naguguluhang napatitig si Zeus dito. Anong ibig nitong sabihin? Paano na pati si Trevor ay pakay na rin ngayon ang sinasabi nilang kliyente? Tahimik na nakikinig lamang sa kanila ang mga kasamahan ni Zeus. Walang kaide-ideya ang mga ito tungkol sa kanilang pinag-uusapan. Kung ganon, umasa lang ba kayo sa tsansang susundan namin kayo dito? Tanong ni Zeus na may seryoso na ngayong ekspresyon sa mukha. Di maunawaan ni Zeus kung bakit magtsatsaga pa ang mga to na gumawa ng patibong para sa kanila kung wala rin namang kasiguruhan ng mga ito na susundan nila ang mga to upang sagipin si Trevor. O tungkol doon. Di naman talaga kami sigurado sa umpisa kung susunod ba talaga kay sa amin, tulad na rin ng hindi pagkakasiguro ng aming kliyente. Malay ba namin, di ba? Alam naman namin na hindi kayo magkasundo ni Trevor, kaya't baka maisipan mong hayaan na lang siyang tangayin namin. Nakadepende lang talaga kami sa isa naming kasamahan na nagbibigay sa amin ng impormasyon mula sa Blazing Phoenix. Nakangising tugon ni Razid. Natigilan si Zeus sa narinig habang may pagtataka, pinagmamasdan ng mukha nito. Ganon din si Malkov. May espiyang Night Bandos sa Blazing Phoenix Gang? Di makapaniwalang tanong na lang bigla ni Zeus sa kanyang sarili. Kaya naman ganito na lang pala kadali para sa lahat. Na malaman ang bawat hakbang nila dahil meron siyang espiya. Yun lang ang pinakamalinaw na paliwanag sa kung paano napaghandaan ng mga to ang pagpunta nila. Dahil alam na mga to ang gagawin nila kahapon pa lang. Anong pangalan ng espiya ninyo? Nakatawang tanong ni Zeus. Kahit alam niya namang di yun sasagutin ni Razid, sinubukan niya pa rin. Natawa naman si Razid sa naging tanong niyang yon. Dahil mabait ako, bibigyan kita ng ideya. Wika nito kay Zeus pagkatapos binaling ang tingin kay Malkov. Bahagya pa nitong inilapit ang kanyang bibig sa tenga ni Malkov. Isa sa mga opisyalis mong espiya namin. Mas lalo na tigagal si Malkov. Paano kami nakasisigurong totoo mga sinasabi mo? Tanong ni Zeus. Paano kung gawa-gawa lamang ang sinabi niyo ni Razid upang buwagin ang pundasyon ng hierarkiya ng Blazing Phoenix Gang? Brutal man ang aming pinuno, wala sa ugaling niya ang pagsasinungaling. Kung anong sinabi niya sa'yo, yun na ang totoo. Sambit ng babaeng katulong ni Razid. Kanang kamay niya ito. Napakunot ang noon ni Zeus sa sinabi nito. Kung ganon, masasagot mo man lang ba ng katotohanan kung bakit ipinadukot sa inyo ng kliyente ninyo si Trevor? O baka gusto mo rin akong bigyan ng hint ng pagkakakilanlan ng inyong kliyente? Patanong na saad ni Zeus kay Razid. Sinusubukan niya ito kung magbibigay ba ito ng impormasyon? Napaismid si Razid. Hayaan mo ang kliyente namin ang sumagot sa mga katanungan mong yan. Total magkikita rin naman tayo. Ano itsura niya? Babae ba siya? Lalaki? Matanda?
Di natuloy ni Zeus ang kanyang pagtatanong nang lapitan siya ng 2 tauhan ni Racine. May mga hawak ang mga tunglubid sa kanilang kamay. Malaki rin ang pangangatawan ng mga ito. Para saan ang mga yan? Tanong ni Zeus. Alam mo na kung para saan yan. Tanong ni Racine na sinundan pa ng pangisi. Hindi nyo na kailangan pang gumamit niyan. Sasama ako ng mapayapa. Tumawa lang si Racine sabay na iling-iling. Sasama ng mapayapa? Pag-uulit pa nito sa sinabi ni Zeus habang may nakakalokong ngisi. Lalapit sana sina Leon at Sylvia upang pigilan ng mga to sa gagawin nila kay Zeus, pero sinenyasan sila ni Zeus na wag ituloy ang kanilang binabalak. May pag-aalala sa mukhang marahang tumangulang si Leon. Kung tutuusin, kayang-kaya nilang patumbahin lahat ng miyembro ng Night Bandos na narito ngayon ng sila lang tatlo. Kung wala nga lang mga armas sa mga to. Lumawak ang ngisi ni Racine na makita si Leon. Akalain mo nga naman. Lumapit to sa kinatatayuan ni Leon at pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Pasensya na kung di agad kita nakilala. Huli kong kita sa'yo, long hair ka pa. Natatawang anito.